Hi, itago niyo na lang po ako sa pangalang Cassandra. 30 years old, babysitter. Maganda, maputi, mestiza at tahimik lang. Pero hindi halatang probinsyana. Hindi ko akalain na ang desisyon kong lumuwas ng Maynila ay ang magdadala sa akin sa isang sitwasyon na hindi ko kailanman pinangarap. Galing ako sa Iloilo. Isang simpleng bayan kung saan kilala ng lahat ang isa't isa. Ang pangarap ko lang noon, ang makapagtrabaho sa lungsod, makapag-ipon, at makapagsimula ng bagong buhay. Kaya nang i-refer ako ng isang kapitbahay namin bilang babysitter sa isang mayamang pamilya sa Quezon City, hindi na ako nagdalawang isip pa. Maayos sila, disente, at mabait ang amo mo. Saad ni Aling Bebang. May isang anak lang sila, 3 taong gulang pa lamang. Tama nga siya. Maayos ang bahay, malinis, tahimik, at si Sir Vincent, ang amo kong lalaki. Isa siyang tahimik na tipo. Matangkad, maputi, at mukhang may pinag-aralan. Pero sa kabila ng kanyang tikas at formal na anyo, may mga mata siyang parang may itinatagong lihim. Si Ma'am Charis naman ay career woman. Madalas wala, laging pagod, at palaging abala sa meetings, business trips, at conference calls. Ako? Ako ang naiwang mag-alaga sa anak nilang si Pia. Isang masayahing batang babae na parang naging kaluluwa ng bahay. Unang buwan ay tahimik ang lahat. Trabaho, kain, tulog. Simple. Wala akong reklamo. Pero isang gabi, mag-alas 12 na noon, may biglang kumatok sa pintuan ng kwartong tinutuluyan ko sa bandang likod ng bahay. Nagulat ako. Walang ibang tao sa bahay kundi si Sir, si Ma'am, at si Baby Pia. Tumayo ako at sinilip ang pinto. At nagulat ako nang makita ko si Sir Vincent. Kas, mahina ang boses niya. Okay lang bang makausap kita sandali? Kinabahan ako at napalunok. Pero pinagbuksan ko siya ng pinto. Nakapangbahay lang siya. Gray na shorts at puting sando. Halatang bagong ligo. Opo sir. Bakit po? Tahimik lang siya. Tumitig lang sa akin. At doon ko unang naramdaman yung kakaiba niyang titig. Hindi yung titig ng amo sa kasambahay. Yun yung titig ng lalaking may gusto. Hindi ka ba nahihirapan dito? Maayos ba ang trato namin? Opo sir, wala po akong reklamo. Sobra po ako nagpapasalamat at tinanggap niyo ako. Ngumiti siya, pero hindi umalis. Dahan-dahan siyang pumasok. Lumapit siya sa maliit na lamesa sa kwarto ko. Naupo siya roon. Ako naman, nanatiling nakatayo. Alam mo, Kas, bulong nito. Matagal na akong hindi nagkakaroon ng koneksyon. Ni Mrs. Laging wala. Busy. Ikaw, lagi kang nandito. Tahimik, masipag, maganda. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Alam ko na ang susunod at hindi ako handa. Sir, patawad po. Hindi ako ganyan. Nandito po ako para magtrabaho lang. Tumango siya at tumayo. Lumapit sa akin at muling tumingin. Malapit na malapit. Hindi kita pipilitin. Pero kung sakaling magbago ang isip mo, gusto kitang tulungan. Gusto kitang pag-aralin. Gusto kitang bigyan ng mas magandang buhay. Pagkatapos noon, lumabas na siya ng kwarto. Naiwan akong tulala. Nanginginig. Hindi sa takot kundi dahil sa gulo ng damdamin. Lumipas ang mga araw matapos ang gabing yun. Walang binanggit si Sir Vincent. Hindi rin ako nagsalita. Pero ramdam ko,
Sa tuwing nagtatama ang aming mga mata sa umaga, habang nag-aalmusal si Pia, habang tinutulungan ko siyang isuot ang sapatos niya sa paalis na si Sir, naroon ang tensyon. Isang hating gabi bumalik si Sir. Muli siyang kumatok. Hindi na ako nagulat pa. Parang alam ko na. Parang inasahan ko na. Binuksan ko ang pinto. Tahimik kami nagtitigana. Walang salita. Hanggang sa inilabas niya ang isang brown envelope. At nilapag niya yun sa lamesita sa loob ng kwarto ko. Para sa tuition mo. Enrollment form din yan. Nakipag-usap na ako sa isang TESDA branch. Maaari ka nang mag-night class kung gusto mo. Natigilan ako. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o matatakot. Hinawakan ko ang envelope. Totoo nga, may laman na form at pera. Bakit po? Bakit po ninyo ginagawa to? Umupo siya sa kama ko. Malumanay ang kanyang tinig. Dahil gusto kitang tulungan. Gusto kong makita kang umaangat, Cassandra. At gusto rin kitang maramdaman. Sa paraang hindi ko na nararamdaman sa sarili kong asawa. Umupo ako, malapit sa kanya. Nanginginig ang mga kamay ko. Hindi po to tama. Mahina kung saan. Wala akong hinihingi, kundi ang pahintulot mong pumasok dito sa tuwing hating gabi. Wala akong pinipilit. Tumingin ako sa envelope, sa kinabukasan, sa posibilidad ng bagong buhay, at sa lalaking kahit mali, ay siyang nagbukas ng pinto sa mga bagay na matagal ko nang isinuko. Ang pag-asa at pansamantalang saya. Marahan akong tumango, walang salita. At doon na siya tumayo. Lumapit sa akin at hinawakan ang kamay ko. Sa unang pagkakataon, naglapat ang aming mga labi. Hindi marahas, hindi rin inosente. Mainit, mabagal. May kasamang pangako. Pangako ng kabayaran, ng kaginhawaan, ng tahimik na sabuatan. Hanggang sa naging mainit na ang mga tagpo. Mabilis niyang tinanggal ang mga nakabalot sa akin. Napapikit na lang ako dahil hindi ko alam ang gagawin. Siya ang gumalaw at sumunod lang ako sa gusto niya. Hanggang sa pinasok niya na ako. Unang beses to. Oo, tama. Unang beses ko sinuko ang pagkababae ko at sa lalaking hindi ko pa karelasyon. Wala na akong nagawa pa kundi ang magparaya para sa pag-aaral ko at sa future ko. Tinanggap ko yun lahat hanggang sa maabot na namin ang sukdulan. Pagtapos noon, dumadalas na ang pagdalaw niya gabi-gabi. Minsan tatawag lang siya ng Cass sa labas ng pinto. Minsan hindi na siya kumakatok. Dahan-dahan na lang niyang binubuksan ang pinto at tumutuloy. Ang mga gabi ay naging tila bahagi ng isang sikretong kasunduan. Sa dilim, ako ang para sa kanya. Sa liwanag, ako ang tagabantay ng anak nila. Hindi to basta iisang mainit na sandali. Ito'y paulit-ulit na pagsuko sa bawat haplos niya sa buhok ko. Habang ako'y nakahiga sa kanyang dibdib, sa bawat bulong niyang, hindi ko na kayang mawala ka. Pakiramdam ko ay hindi na lang to kasunduan, kundi naging kabit na ako ng damdamin. Pero hindi rin ako bulag. Tuwing makikita ko si Ma'am Clarice sa umaga, habang nakangiti siya nagmamadaling lumabas ng bahay, may bahagyang guilt sa dibdib ko. Pero sinasabi ko sa aking sarili na, hindi naman niya alam at ginagawa ko lang to para sa kinabukasan ko. Hanggang sa isang gabi, habang pareho kaming nakahiga sa kama ko, halos 3:00 na ng madaling araw, nang biglang, buksan mo ang pinto, Cassandra. Nanlamig ang katawan ko.
Si Ma'am Clarice. Malinaw ang boses. Kalmado, pero may bahid ng lamig. Nagkatinginan kami ni Sir Vincent. Para siyang binuhusan ng tubig. Agad siyang tumayo, nagbihis at binuksan ang pinto. Nakatayo si Ma'am. Nakasuot siya ng puting nightgown. Walang emosyon sa muka. Tahimik lang siyang pumasok. Ako, hindi ako makagalaw. Hindi makapagsalita. Akala ko sisigawan niya ako o sasalubungin ng sampal. Pero hindi. Umupo siya sa silya sa gilid ng mesa at tumingin sa akin. Alam ko lahat. Matagal ko nang alam. Wala akong nasabi. Para akong pinakain ng yelo. Cassandra, hindi ako tanga. Matagal ko nang napapansin kung paano kayo nagkakatinginan. Alam ko ang mga gabing dumadalaw siya rito. Naghintay lang ako ng kumpirmasyon. Napakagat ako sa labi. Umiiyak na ako at tahimik lang. Hindi ako nandito para saktan ka. Gusto ko lang sabihin sa'yo na hindi ikaw ang una. Hindi rin ikaw ang huli. Ganyan si Vincent. Mapang-akit. Mapangako. At ako? Ako'y matagal ng pagod. Tumayo siya at lumapit sa akin. Kung gusto mong manatili dito, pwede. Pero wag kang umasa. Hindi kanya kayang panindigan. Hindi kanya kayang ipaglaban. Ginawa ko rin yan dati. Alam ko na ang ending. Bumalik siya sa pinto. Binuksan niya ito. Bago pa siya lumabas. Wala akong intensyong sirain ang kinabukasan mo, Cassandra. Pero sana, wag mong sirain ang sarili mo. Para lang sa pansamantalang aliw. At sa gabing yon, iniwan kaming pareho ni Sir. Ako wasak sa kahihiyan. Siya, tahimik at tuluyan ang hindi bumalik sa aking kwarto. Pagkatapos ng gabing yon, tila tuluyang nagbago na ang mundo ko. Hindi na muling pumasok si Sir Vincent sa kwarto ko. Hindi rin nawala ang tensyon. Pero tila ba pareho kaming hindi makatingin sa isa't isa sa loob ng bahay. Si Ma'am Clarice, wala siyang ipinakitang galit. Hindi siya nagbago ng pakikitungo sa akin. Patuloy siyang naging magalang, tahimik. Pero may hindi maipaliwanag na bigat sa kanyang mga mata. Hindi ko alam kung awa ba yun o pang-unawa. O baka pareho. Sa mga sumunod na linggo, dumalang ang mga araw na naroon si Sir sa bahay. Lagi na siyang late umuuwi. At minsan, hindi na rin umuuwi. Si Ma'am tahimik lang. Busy siya sa trabaho. Pero lagi siyang naroroon para kay Pia. At ako, nanatilang tahimik. Mas masipag. Mas maingat. Pero hindi ko maitago sa sarili ko ang unti-unting pagguho. Isang hapon, habang tulog si Pia, tinawag ako ni Ma'am sa sala. Cass, may ibibigay ako sa'yo. Inabot niya sa akin ang isang envelope. Ganon ulit. May laman na pera at isang form. Pero iba ang pangalan ng school. Isang training center sa labas ng Maynila. Kung talagang gusto mong magbago ng buhay, ito ang simula. Lahat ng kailangan mo ay nasa loob na niyan. Apartment, allowance, tuition. Pero hindi na dito. Nanlaki ang aking mga mata. Ma'am? Tumango siya at bahagyang ngumiti. Alam kong mabuting tao ka, Cass. Pero hindi ka makakaalis sa gulo kung mananatili ka rito. Kaya binibigyan kita ng pagkakataong magsimula. Napaiyak ako. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng katotohanan. Isa siyang babaeng niloko. Pero siya pa ang tumutulong sa akin. Kinagabihan ay nag-impake na ako. Isang maliit na bag lang ang dala ko. Lumapit ako sa tulog na si Pia.
Hinaplos ko ang buhok niya. Tumulo ang aking mga luha. Siya ang una kong minahal dito sa bahay na to. Walang kondisyon, walang kasalanan. Habang lumalabas ako ng bahay, biglang bumukas ang gate. Si Sir Vincent. Gulat siya nang makita ako. Saan ka pupunta? Lalayo. Tapos na tayo, sir. Hinawakan niya ako sa braso ko. Cass, please, huwag kang umalis. Tumingin ako sa kanyang mga mata. Ginusto mo lang ako habang hindi pa ako komplikado. Pero ngayong totoo na ang lahat, tahimik ka na lang. Tahimik lang siya. Hindi niya ako pinigilan. At sa unang pagkakataon, lumayo akong hindi ako tumatakbo. Lumakad akong buo. Kahit basag. Ilang taon nang lumipas. Graduate ako sa kursong caregiver. Nakaipon at nakahanap ako ng bagong trabaho. Mula sa pagiging babysitter, naging staff ako sa isang private home care center sa Laguna. At minsan sa mall, habang naglalakad ako, may nakita akong pamilyar na muka. Si Pia. Malaki na siya. Nakasama si Ma'am Clarice. Nagtama ang aming mga mata. Sandaling ngitian. Walang salita. Pero sapat na yun para sabihin niya, nakita kita. Naiintindihan kita. At masaya kong nakalayo ka. Sa mundo ng mga lihim, hindi lahat ng kasalanan ay kailangang isigaw. Minsan, sapat na ang pananahimik kung ang kahulugan nito ay ang paglaya.